Today, mga sanggay, pag-uusapan po natin ang isang kilalang doktrina na wala po sa Biblia. Hello, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga makabuluhang topic patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo, mga propesiya sa Biblia na natutupad ngayon, mga testimony, at marami pa pong iba, mga sangkay, katulad na lamang nitong pag-uusapan po natin na kapupulutan po ng kaalaman at aral. At ngayon nga, mga sangkay, pag-usapan po natin ito kasi masyado pong mainit na usapin ang patungkol po sa doktrina ng Trinity at Oneness. So, alin nga ba dito talaga ang tunay at nasa Biblia, mga sangkay? Now, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyo po na mga ganitong klaseng topic, isubscribe nyo na po yung ating YouTube channel. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ngayon kasi, mga sangkay, mainit po talagang usapin ang patungkol sa doktrina ng Trinitarian. Kasi, para po sa inyong kaalaman, may mga nagsisimba po talaga sa mga churches na hindi po nila alam kung ano ba talaga yung doktrina ng kanilang dinadaluhan. I'm not here to debate. No, hindi po ako makikipagdebate. Tuturo ko lamang, mga sangkay, kung ano po ang nakasulat sa Bible. Kung nasa Bible ba talaga ang Trinity o wala. Kasi, para po sa inyong kaalaman, ang Trinity doctrine, naniniwala po sila, ito yung nakakalito, naniniwala po sila na iisa lang ang Diyos, pero may tatlong persona. Ito po ay ang Ama, Anak, at Espiritu, na magkakaiba po, magkakahiwalay. Tatlong persona, ibig sabihin, mga sangkay, iba ang Ama sa Anak, at iba ang Anak sa Espiritu. Ganon po yung kanilang paniniwala, na nakakalito, mga sangkay, kasi nga po, paano sila naging one God kung naniniwala sila ng tatlong persona ng pagka-Diyos? If the Holy Spirit is the third person in a Trinity, then why does the Bible simply call him the Spirit of God? The Spirit of God. Hindi po God the Spirit, kundi the Spirit of God. Throughout the Old Testament scripture, it repeatedly uses the phrase, the Spirit of God. The Spirit of God. God didn't send somebody else, but he extended himself. Psalms 139, he says, where can I go from your spirit? Then the next verse says, where can I flee from your presence? Notice the parallel here, if you would. God's Holy Spirit is God's presence. Malinaw, mga sangkay, ang banal na Espiritu ng Diyos ay ang kanyang presensya. Presensya mismo ng Diyos na tagapaglikha. The Holy Spirit isn't somebody separate from God, but the Holy Spirit is God reaching to humanity. Ang Bible never nag-mention ng word na God the Spirit. Pero ang minention po dyan, mga sangkay, the Spirit of God. He is not separate from the Father. Kung papansinin po natin, mga sangkay, sa Old Testament, mayroon po doon tabernacle, mga sangkay, at doon po nananahan ang banal na Espiritu sa tuwing nag-aalay. Hindi po yun separate sa ating Panginoong Diyos, mga sangkay. At kung pag-aaralan po natin ang banal na aklat, mga sangkay, ang Biblia. Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, the Bible says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sa Israel, mga sangkay, noon pa man, itinuturo na sa kanila na iisa lamang po ang Diyos at wala nang iba. Kaya nga, kahit ikaw ngayon na pupunta sa Israel, tanungin mo kung ang Diyos ba ay Trinity, tatawanan ka po nila. Kasi hindi po sila naniniwala na tatlo ang Diyos. Sapagkat bata pa lamang po sila, tinuturo na sa kanila ang ganito, mga sangkay. Makinig kayo, Israel, the Lord our God, the Lord is one. Nakatatak na po yan sa kanilang isipan at sa kanilang puso. Again, hindi po tatlo ang Diyos. Iisa lamang po ang ating Panginoon. Ito po siya ay si Pastor David Bernard.
ang pinakamagaling na debater ng Pentecostal, ng mga one God believer. Never po natalo ng kahit sinong nakikipagdebate sa kanya, kahit po ang Trinitarian. May video po na ito mga sangkay, kahit hanapin niyo po sa YouTube, Trinitarian versus David Bernard, na tumatayo as one God believer or oneness Pentecostal, mga sangkay. Doon po, malinaw po talaga kung iilan ang Diyos. Pero yung debate na yun, mga sangkay, hindi po yun yung tipong sigawan ng kagaya ng naririnig po natin sa iilan na halos magmurahan na po sa debate. Dito, formal debate, mga sangkay. Now, you may ask, if that's true, why does the Bible speak of Father, Son, and Holy Ghost? And let me say at the outset, we certainly do acknowledge the Father, Son, and Holy Ghost. But we do not believe they represent different persons. Hindi po sila magkakaibang persona. As a simple human analogy, I'm a father, I'm a son, and I'm a husband. I have different relationships and different ways of making myself known. But I'm one person and my name is David Bernard. That's an analogy. As a simple human analogy, I'm a father, I'm a son, and I'm a husband. I have different relationships and different ways of making myself known. But I'm one person and my name is David Bernard. Parang ako yan, mga sangkay. Ako, si Sangkay Janjan, isang ama, dahil may anak na ako, isang vlogger, at isa rin pong musikero. Pero ang pangalan ko ay si Sangkay Janjan. Sa madaling sabi, mga sangkay, ako na nag-iisa lamang ay may kinatatayuan na magkakaibang kaganapan sa buhay. Isang ama, dahil mayroon pong anak. Isang musikero, dahil tumutugtog ako, kumakanta ako, nagpe-play ako ng music. Isang vlogger, dahil napapanood niyo po ako. Pero anong pangalan ko? Iisa lang, Sangkay Janjan. Ganun po ang ating Panginoon. That's an analogy of how God can be our Father. He's our Father in creation. He is our Father in creation. Pakinggan niyo po ito kasi marami po ang nalilito tungkol po dito. Na dahilan, mga sangkay, kung bakit pag nag-worship sila, hindi na po nila alam kung kanino ba ibibigay yung papuri. Kay Jesus ba? Sa Ama ba? O sa Spirit? Kaya nga mga sangkay, sa mga awitin ng nagawa ng mga Trinitarian, iilan lamang, bilang lang sa daliri, mga sangkay, yung nababanggit po doon, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ilan lang. Kasi mismo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon nag-guide sa kanila na dapat ang awitin ay direkta sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. So, ayon po kay David Bernard, siya po ay Ama. Our Father. He's our Father in He is our Father in creation. Siya ang naglikha ng lahat ng bagay. creation. He came in flesh as the Son of God, Nagkatawang tao siya as a Son of God. as our Redeemer. Hindi po sinabi ng Bible na God the Son, but the Son of God. The Son of God as our Redeemer. Nagkatawang tao at nagligtas sa sangkatauhan. And He fills our hearts today as the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, yun naman po ang nag-aaliw sa ating mga puso. God in action. He can do all those things simultaneously and yet be one God. So, lahat ng yun, mga sangkay, tatlong bahagi ng ginagampanan ng ating nag-iisang Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun na tatlo na po ang ating Panginoong Diyos. Iisa lamang, mga There's sangkay. a real human relationship between humanity and God. But we're not speaking of two divine persons Wala pong two divine person in the Bible. because that is excluded by the entire scripture. And you do say that one can be used in a composite sense in scripture, but never in relationship to God. It is never spoken of as God is a composite of several persons. You cannot have persons in the Godhead. The Godhead is personal. God is a personal being, an actor, someone who acts and loves and lives. So we cannot think of God as an impersonal, abstract substance that different persons can be in or can compose the abstract Godhead.
but God is one personal being. There's a real Okay, God is one personal being. Ngayon, mga sanggay, kung ang Trinitarian or Trinity ay never po natin mababasa sa Bible, ngayon, may mababasa ba tayo tungkol sa the oneness of God? Marami, mga sangkay. Sobrang dami. At ngayon, basahin po natin ang ilan sa napakaraming bersikulo sa Biblia na nagsasabi na iisa lamang po ang ating Panginoong Diyos. Una dito yung Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ito, sa James chapter 2 verse 9, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kita nyo, mga sangkay? Kung hindi ka naniniwala, hindi ka sumasampalataya na iisa lang ang Diyos, dinaig mo pa si Satanas. Dinaig mo pa ang mga fallen angels. Dahil sila, naniniwala sila na iisa lamang ang Diyos. Nanginginig pa. Takot na takot pa sila, mga sangkay. At ito pa, Deuteronomy chapter 3, 32 verse 39. Ito, malinaw, mga sangkay. Pakinggan nyo po ito. Nang sa ganoon, malaman nyo kung ano ba talaga yung posisyon ng inyong dinadaluhang simbahan. Pero hindi ko po inaatake ang Trinitarian, mga sangkay. I'm just teaching you guys para po sa understanding natin ng doktrina at pananampalataya. Kasi mahirap kung sumasamba ka, hindi mo alam kung kanino mo pinapaabot ang papuri mo. Sa espiritu ba? Sa anak ba? O sa Diyos sa manlilikha? Samantalang iisa lamang po yan sila na direkta mong papupurihan. Hindi po nagkakaisa, kundi isa lang. Iisa lang, mga sangkay. Now see that I, even I am, He, and there is no God beside me. Malinaw, mga sangkay. I kill and I make alive. I wound and I heal. Nor is there any who can deliver from my hand. Malinaw, mga sangkay. There is no God beside me. Ito pa. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 22. Therefore you are great, O Lord God, for there is none like you. Walang katulad. Sinasabi ng iba, mga sangkay, si Jesus ay separate sa Diyos na manlilika. Medyo magkapantay lang sila. Anong sinasabi ng Bible? Na there is none like you. Therefore, you are great, O Lord God, for there is none like you. Walang katulad sa iyo. Pero yung iba, kapantay daw si Jesus sa God, the Creator. Pero sabi ng Bible, for there is none like you. And there is no God besides you. You see, mga sangkay, kung si Jesus ay separate sa God, the Father, anong sinasabi ng Bible? There is no God besides you. Walang katulad sa Diyos. Nag-iisa lamang po ang ating Panginoong Diyos. Eto, isa sa malinaw. Isaiah chapter 43 verse 10. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga sangkay, pag pinag-usapan po natin ang patungkol sa the oneness of God, ito po ay biblical. Ang Trinity, wala po sa Biblia. Pero ang oneness of God nasa Bible. The Bible says, You are my witnesses, declares the Lord, and my servant, whom I have chosen, so that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me, no God was formed, nor will there be one after me. Gets nyo, mga sangkay? Sabi dito, before me, no God was formed. Before me, no God was formed. Then who is Jesus? Malalaman nyo ngayon, mga sangkay, kung sino ang Jesus na sinasabi po natin. Nor will there be one after me. Kahit pa yung separate na katulad ko, wala. Mark chapter 12 verse 29, the most important one. Sumagot si Jesus. Tinuro mismo ni Jesus na iisa lang ang Diyos.
Malinaw, mga sangkay, si Jesus pa po ang nagturo, ha? Is this, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sabi ni Jesus, so the most important one is this, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Mismo si Jesus Christ, nagturo siya na iisa lang ang Diyos at hindi po yung Trinity. Dahil wala po yan sa Biblia. Ngayon, mga sangkay, sino yung Jesus na yun? Bakit siya nagpipray sa Ama? Bakit nung binaptay siya, may nagsalita sa langit na kinagigiliwan niya ang anak niya? Ngayon, mga sangkay, sabi ng Bible, Isaiah chapter 9, verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. Tingnan niyo ang word, the Mighty God. And the next one is the Everlasting Father. You see, mga sangkay, nabanggit po, the Mighty God, the Everlasting Father. Ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, sabi sa propesiya, ay magkakatawang tao. At ang pangalan niya, siya po mismo ay tatawaging the Mighty God. And we all know, mga sangkay, na wala na pong ibang Mighty God kundi yung Creator, ang nag-iisang Diyos. The Everlasting Father, ito pa, dinagdag pa, nagpabigat lalo sa posisyon kung sino si Jesus Christ. The Everlasting Father, iisa lamang po ang Everlasting Father po natin, ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga sangkay, paano natin mapapatunayan na si Jesus itong sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6? Now, this is what the Bible tells us. In 1 Timothy chapter 3 verse 16, the Bible says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Uulitin ko, sabi ng Bible, God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Sasabihin ng iba, hindi po pwedeng gawin ng Diyos yan dahil ang Diyos ay Espiritu. Parang sinabi mo nang walang kakayahan ang Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Parang sinabi mo nang limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, ang ating Panginoon, kaya niya gawin lahat. Kausapin ang sarili niya, kausapin yung tila baga Ama sa langit. Lahat ay kaya niyang gawin dahil siya po ay Diyos. Kanya-kanya silang paliwanag tungkol dito. Hindi, kasi ang sinutukoy sa Biblia, nagkakaisa sila sa hangarin, nagkakaisa sila sa kagustuhan na iligtas ang tao. But no, guys. Stick lamang po tayo sa Bible. I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Malinaw, mga sangkay, dahil sinabi po mismo yan ng Bible, God was manifest in the flesh. At sinabi po mismo yan sa propesiya, sa book of Isaiah, and His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Well, ano po ang inyong komento? Again, mga sangkay, hindi po ako nandito para i-debate kayo. Okay? At least ngayon malinaw na. Ang ating pagdasal, ang ating pagpupuri ay para lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya pagkakanta tayo, pag mag-aalay tayo ng pagpupuri, ialay po natin ito sa nag-iisang Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao para iligtas ka, iligtas tayo, iligtas ang lahat ng tao sa buong mundo. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.